So itong riot na naganap sa may Recto Avenue, no, at itong kiskisan at salpukan sa Ayala Bridge going towards Mindiola Bridge, papuntang Malacanang, malayo-layo pa, mga 3 kilometers ang perimeter or 4 kilometers away from Malacanang yun, ay pasimuno po ito ng CPP, NPA, NDF at ng ilang grupo na konektado sa armadong partisanong lungsod. But it went out of the hand. Kasi nga may mga adik na kabataan na grupo ng mga gang na nakabase sa communities na sumama sa grupong ito. Maaga pa lang po, may mga naka-wear na ng bonnet, may mga nakamaskara na parang nangyari dyan sa Amerika at sa iba pang lugar, no, nakikita natin na may mga kabataan na gangster ang kanilang orientation. So ngayon, itong binuo na alyansa ng Youth and Students Bureau na tinatawag nilang grupo na Kabataan Bangon sa Baha, Bangon kontra Korupsyon, ay halo-halo po ito, no? Sa loob niyan ang CP organizations, Anak Bayan, Kabataan, League of Filipino Students at iba pa. Mga front organizations ng community na ang layunin nila mag-recruit para sa underground movement. May grupo sila na tinatawag na nakatago dyan, yung Kabataang Makabayan or KM, which is lahat ng ito po ay nasalihan na ni Ka Eric, itong Kabataang Makabayan, Anak Bayan, LFS, CEGP, NUSP, nung kabataan ko pa. Front organizations po yan ng CPDF sapagkat ang nagpapatakbo at nagkukumpas ng organisasyon na yan, ang leadership niyan, mga Korean na kabataan. Kagaya nila Lula Raula Manuel, nila Sara Ilago dati. Yan, mga sila yan. At ngayon, pumunta sila, ang diskarte nila ay lulusubin daw ang Malacanang for optics purposes. Dahil mahal naman talaga nila si Marcos para lang magkaroon talaga ng kondisyon na magrayot. At kapag nagrayot at posibleng ito ay magkakaroon ng kaguluhan, pwedeng gamitin ni Marcos ang emergency powers, which is under the law sa Constitution, 60 days pwede niya pong hingin yan or even mag-martial law siya. At pwedeng magpatupad ng mga warrantless arrests at magkaroon po ng pagsikil sa demokratikong kalayaan sa pagpapahayag at karapatan sa pagtitipon-tipon ng mga tao. It will make Marcos rather become on the advantage position kapag nangyari po ang kaguluhan nang hindi handa ang mga mamamayan at ito ay pinasiklab ng maliit na grupo lang kagaya ng nangyayari dyan na nangyari sa kahabaan ng Recto Avenue, no, na papunta yan sa may University Belt area. Game plan po yan ng NDF na kapag nagkagulo at napuwersa si Marcos na magdeklara ng state of emergency or state of lawless violence to the maximum of martial law, di maraming mga kabataan at mga sektor ang marirecruit nila para mag-alsa and later on pabagsakin din nila ang gobyerno ni Marcos. Pero itinulak nila si Marcos na gumawa ng isang hakbang na kung saan ang pagsupil sa taong bayan ay pwedeng tactically matatakot ang mamamayan, pero kapag tumagal ang panunupil ng gobyerno ay pwedeng ikagalit ng mga mamamayan at oportunidad yan para sa CPF para mag-alsa at paalsahin ang tao. So nakikita po ninyo ang pattern. Itong riot dyan sa may Recto, ang narinig natin, may 2 patay, may nagre-report 3. Unconfirmed po yan, ano? Pero at least mayroong naka-confine sa hospital na nasaktan ng mga pulis. 3 yata ang naka-hospital ngayon, confinement, at mahigit 30 pulis ang nasaktan. Itong kulukoy na leader ng bagong alyansang Makabayan, na grupo ng CF na nag-organize diyan sa Luneta, itong si Renato Reyes, dinamaan din daw siya ng bato at nagpa-ospital. Pero alam natin na itong lahat po ay kagagawan ng CP magkaroon ng kaguluhan. While they are having itong tactical political alliance kay Martin Romualdez benefiting Marcos, nakakakuha sila ng bilyones na pondo, nagagamit nila sa pagre-recruit sa NPA at pagbili ng mga resources para pabagsakin ng gobyerno, para i-promote ang NPA through their party list sa loob ng Kongreso.
And yet, nakakakuha din sila ng oportunidad na makapag-recruit sa hanay ng mga iba't ibang sektor dahil mainit ang issue na nasasakyan nila. Taktika po sa tinatawag na AOM o yung Arouse, Organize, Mobilize na ginagamit ng CNDF, you exploit the exploitable issues na mainit at nakakapag-identify ang malawak na masa or yung malawak na mamamayan. When people are so interested about the issue of corruption, plunder, pagnanakaw, pangungurakot at iskandalusong sumasabog ito, yan ay mga exploitable issues na magandang gamitin para sa pag-uudyok at papakilos ng tao at sila ay i-recruit mo para maging bahagi ng underground movement na papunta sa armado or underground armed struggle na magre-recruit ka sa NPA at magre-recruit ka rin ng support group ng NPA sa mga urban areas. So, yun po ang kalagayan ng nangyari sa Recto. It was a project ng CPF at ng ilang rejectionist group na binanggit ko na mga nagpupusturang kaliwa din, pero hindi naman sila isang organisasyon ng CNDF. Nag-recruit sila ng mga adiktos kung si Mayor Isko Moreno pa ng City of Manila, ng lungsod ng Maynila. Mga adiktos ang karamihan na ito. Winasak po nila ang Sogo Hotel. At may mga naka-check-in pa doon. Ang iba nagtakip daw ng kumot dahil hindi sa kahihiyan, kundi para hindi mabisto ng kanilang mga asawa na nagsogo sila. So mga kababayan, yung riot pati ang vault, ang pinagtataguan ng kita ng Sogo dyan sa Recto, niransak nila, sinunog yung mga gulong ng isang nakaparada na trailer truck at nagbasag na mga bote at nagsunog ng ilang mga spare tires sa kalsada. Nagland po ito, nakuha ito sa optics ng foreign media. So, naabot ng CPP, ang minimum objective is magkaroon ng kaguluhan and then magkaroon ng visual optics na kunwari may rioting at nag-aalsa ng mga tao, similar to Nepal and Indonesia na mga kaganapan, pero yan po ay calculated na ng CPP, NPA, NDF. Gagamitin po nila yan upang ang oportunidad para magkaroon ng mas malawak na kaguluhan ay itutulak nila si Marcos. Gagamitin nila si Marcos the way they used the Plaza Miranda bombing na hinagisan ng CPA, NDF operatives, ng 3 granada ang Plaza Miranda rally noong 1971, August 21, ng mga Liberal Party na kaalyado mismo nila. At maraming namatay, mahigit 15 ang patay at umabot po sa 100 ang sugatan. At kagaya po ng halos na bulag ang isang mata dyan ni the late Senate President si Senator Jovito Salonga at marami pa po ang mga namatay doon. May batang 7 taong gulang. At utos po yan ni Joma Sison. Ipinag-utos po yan ng the Philippines, although hindi yan nila inaamin, itinatago nila yan. It was Joma Sison, na binisto mismo ni former CPP cadre recruited from the Armed Forces of the Philippines, at bumalik din siya kay nalaunan itong si late General Victor Corpus. Sinabi niya na nalalaman niya mula sa mga direktang kadre na nakilala at nakausap niya sa loob ng CBF that it was Joma Sison. Then the party chairman na nag-utos na hagisan ng granada ang Plaza Miranda dyan sa may harap ng Quiapo Church, na mismo ang mga nandun kaalyado nila ng mga taga-Liberal Party, at basta wala lang si Ninoy Aquino, ang paborito nilang contact within the Liberal Party, at nagagamit nila sa kanilang pagbubuo ng New People's Army itong tatay ni Noynoy Aquino, si asawa ni Cory na si the late Senator Ninoy Aquino. So the tactics of the Plaza Miranda type operations of the CPP-NDF, nakikita natin dito sa pagpapalusob ng mga adik at mga kabataan na membro ng gang dito sa papuntang Mendiola. So, kung tayo po ay nakikinig at sinusundan yung analysis line ni Ka Eric, the tactical alliance of the CF with Martin Romualdez is only limited
sa pag-atake sa mga Duterte at pagkuha ng pondo. But it is not an assurance na hindi na nila pababagsakin si Marcos when opportunity comes and when they can have the enough force. Kaya nila ito ginagatungan na magkagulo ang mga protesta. Magkaroon ng pagkalito, magkaroon po ng mga hindi kanais-nais na konflikto at mga bangayan on the streets para lumubha ang kalagayang pangpolitika at to the point na itutulak nila ang kamay ni Marcos Jr. na gumamit ng extraordinary powers like yung state of emergency declaration or declaration of martial law. At nang sa ganon, mas marami ang magagalit kay Marcos, mas marami ang maiinggan yung kumilos at lumaban sa gobyerno because the objective strategically and principally of CPDF to include their urban infiltrators and operatives, mga party list nila, is hindi lang para pabagsakin ng gobyerno, kundi kunin ang kapangyarihan sa gobyerno at sila na ang magpapatupad ng poder under the call. Yun po ang long-term and central objective kung bakit gusto nilang may kaguluhan na nagaganap. And the issue of corruption and plunder, mainit na mainit po ito because this cut across different sectors ang apektado nito kahit hindi ka nababaha direkta, pero ang buwis mo ninanakaw at sinisindikato ng gobyerno ni Marcos. At yan ang gusto ng CDF, magkaroon ng mga riot, magkaroon ng optics ng banggaan at ng konflikto. Kaya yung naganap na riot sa Recto na calibrated, calculated at ang lusob attack style sa Ayala Bridge towards Mendiola ay mga optics design ng CNDF that went off hand. Hindi na po nila na-control, nagkaroon na po ng bangayan at banggaan.